Yo, what's up mga Katoy TV Sports? Welcome back dito sa ating Malupitan channel. Ang ating pag-uusapan mga boss ay isang linggo na lang, Ginebra game na. Ano ba ang dapat nating asahan? Ano ba? May last trade pa ba? Sasagutin natin yan. Ito pa, Terra Firma, team to beat na ba? Okay, ano ang napansin ni Doy TV sa Terra Firma at laro sa NBA? At mga ano pa po, iba pa pong mga issues about PBA. 2 days lang po ako nawala. Marami na kagad tayong pag-uusapan. Kabilang na dyan yung isang player daw, di umano, ha? Nako, tinitignan na daw, ha? Ini-scout na daw ng mga liga sa labas ng Pinas. Yan at mga pa-shoutout. Pero bago po yan, salamat po na sa ating mga minamahal na subscribers. Undisputed po tayo, ha? 2 months na po tayong top. Ano po bang tawag dyan? Yung badge na yan. Nako, salamat. Kaya pala, nakakarating na tayo sa ibang mga fans dyan. Okay. So, sa mga hindi pa po followers and subscribers, napag-iwanan na po kayo. No, dahil ito po ang channel na ayaw ng fake news, galit sa fake news. No, binabakbakan din natin yan. Hindi tayo puro post lang na fighter ng fake news. Pero, anyway, alright, dito na tayo sa ating gustong pag-usapan muna na Barangay Ginebra. Mayroon pa bang last trade? Tanungin natin si Meta. Actually, hindi ko na kailangan tanungin. Wala na po. Ito lamang po para sa benefit po ng mga nagtatanong pa rin. Wala po. Okay. Mabilis ang sagot ko sa inyo. Okay. Dito naman tayo sa ano ang inaasahan natin. Well, mga boss, very effective po talaga, no? Sa basketball, yung may malaki ka. Given na po yan, no? So, then at the same time, yung skill po, no? Kung anong ginagawa niya sa loob. So, ngayon po, napaka-uso na po talaga yung running type of game, no? So, ngayon, Ginebra, without the big import, they only got who? Of course, the GOAT, Justin Brownlee. What can we expect? Is a Gilas type of game, takbuhan, no? As much as possible, no? Kung kakayanin. Okay. Bagamat kung titignan mo sa lineup ng Ginebra, sino po ba the only bigs, no? Around 6'9", si Japet Aguilar. Yes, they acquired 6'8" Carino, but di pa po siya available, no? At sa ngayon nga, Coach Tim Cone, no? Later project pa siya, no? Okay, may plano sa kanya. So, of course, ang babalik daw, binanggit niya na si Go. So, tuloy-tuloy ng pagbabalik niya to. So, yan po yung aabangan natin. What kind of role Go will fill up? Di po ba? Is he going to run? Is he going to what? Post up? Is he go what? Shoot the ball from the outside. Pero nung nakaraang conference, we see the glimpse of what the Ginebra will be. They will do run, no? Type of game. Okay. So, malaki pong imports. Anong gagawin? Tatakbuhan. No? Okay. So, yun po ang nakikita ko. Yun po ang chance. Same thing din naman po no? Nang ginawa ng Ginebra sa nakarang conference na si Justin ang import. Diba? Justin is shooter. This plays mostly sa labas. No? At dahil nga po sa playmaking ability niya rin, malaking bagay po yung mga stretch 4 and 5 ng Ginebra na nakita po natin na nag-evolve. No? Katulad po neto yung acquisition na si Torres, di po ba? Si Ko, malabas din ang laro, no? From sa labas siya, di po ba? Huwag mong iiwanan, tirahan ka niya. So, ganoon So, yun po ang nakakapanabik, no? At yung triangle na sinasabi natin na nag-e-evolve, hindi pala yun yung sinauna. Malalola ba siya na triangle? Ito pala, ina-upgrade, no? At sino naggumagawa niyan? Siyempre, yung the winningest coach in the PBA. Okay? So, yan po ang abangan natin sa Ginebra. Dito na tayo, Terra Firma. Sila po ba ay contender na? Sila ba ay team to beat? Aba? Team to watch for. Kasi nga po, they're making fun of games. No? What do I mean by that? They're making fun. Kasi nga po, nakikita yung reaction nila. Nakikita mo yung coach nila, si Coach Ronald Dubin. Diba, parang wala lang. Na parang nagugulat siya sa performance nila. Kasi nga po, ipinaliwanag na natin sa Reels. They're playing without pressure. Yan po ang talagang pure basketball lang sa kanila. Nakita nyo rin how they supporting each other. No? Aba, mayroon pong big man dyan.
Mukhang yan ang aabangan ko. Mukhang pwedeng ipantapot kay John Mar. Ha? I'm sure. All eyes in this guy, no? Yung umali. Okay? Tuwa ako dito eh. Tapos yung galaw, nakita niyo po ba yung banggaan nila niya, no? Malaki din. Player ng Converge, no? Kita niyo yung pivot niya, yung footwork niya, galing, no? So, yan yung Mala Bernardo ito magdaro. Katawan, di po ba? So, abangan po natin yan. So, ano lang po, it's fun to watch, no? It's too early to say team to beat. Nabanggit, trip ko lang i-topic, no? But yun na nga, kahit nga po they're missing 2 players, hindi po nila pinapakita rito na may inaasahan kami. Lahat kami dito, bida. So, di po ba? Gio Chu is what? He's a 6'10", pero he's really complement to this kind of game that they have, di po ba? Tapos yan ang sinasabi natin. Their team will benefit with a bigger import, no? Big, skilled import like Ali Mubashar. So, yan po yung nakita natin sa ginagawa ng Terra Firma. Tira ka dyan, gawin mo lang no pressure, di po ba? So, kasi nga, less expectation naman po kasi sa Terra Firma, no? Alright. Pero sa totoo lang, mga boss, tigil nyo yan. Paano na yung first? Hindi, joke lang. Okay, ano pa po mga issue ang ating gustong marinig, no? Sino po ba ang player? Tanungin natin si Meta. Hey, Meta! Is it true that there's a PBA player that is been watched or under scout by the other leagues like V-League, Japan League and Korean League? Several PBA players have caught the attention of international leagues, including Japan's B League and Korea's KBL. Calvin Oftana, Arvin Tolentino, and Matthew Wright are just a few examples of players who have made the jump to these leagues. Really? Calvin Oftana still in the PBA, what? Calvin Oftana, Arvin Tolentino, and Matthew Wright are some PBA players who have caught the attention of international leagues. Is there other players right now that is possibly under watch? Calvin Oftana, other PBA players who have caught the attention of international leagues include Matthew Wright, who plays for Kyoto Henrys in Japan, and Arvin Tolentino, who signed with Seoul SK Knights in Korea. Makulit, no? So, ibig sabihin po, wala pong available ngayon so far, no? Okay, so wala pong bagong information, no? So, mayroon po kasi tayong nabasa lang, no? Ayoko naman magbanggit, no? At ayoko rin mag-agaw ng scoop ng may scoop, no? Baka lang po kasi, tinatanong ko si Meta kasi po, Meta is collecting informations from different, sabihin na natin, sources, no? Okay. So, the fact na wala pa siyang nasasagap, ibig sabihin hindi pa po ito masyado na pag-uusapan. Okay. So, ayoko pong agawin ang scope ng kung sino man. No? Kapag medyo marami na nag-topic niyan, tsaka na natin siya papangalanan. Okay? Alright? Shoutout na po tayo mga boss. Konti pong pa-shoutout natin, no? Kay Sir Lawrence Cureg, no? Malaki tiwala ni CTC kay JB. Good day, Boss Doy Idol. Subok na dati yan. Lagi pumasok sa NEB sa finals, no? Nag-best import, kaya alam niya na daw yan. Alam ko na yan. Alam ko kaya niya yan, sabi niya. Jonathan De Castro. Sir Archie, sabi niya, dapat rin gun and style ng Gene Kings mas epektibong run and gun kaysa triangle, di ba? Run and gun and at the same time, syempre, in some point, magkakaroon po ng half court set, di po ba? So doon niya ipapasok ang triangle, di po ba, na mas upgraded, no? Siguro yung kasi po ang form ng triangle or ang pinaka-aim ng triangle para po talaga umikot ng bola, no? So ganun. So sa Hinebra at sa Gilas nakita naman natin. Yun na nga lang din, hindi most of the time na talagang takbuhan, run on gun talaga. Nauuwi minsan sa one-on-one, di po ba? So, yun po, hindi po, yan po yung tinatrabaho so far ng coaching staff ng Hinebra. At nabanggit nga po ni Coach Tim Cole, marahil, tinatrabaho na ni tactician, no? Sino yung tactician na yan? Di si Richard Del Rosario, no? Kilala niyo po ba yon? Siya pala ang tactician dyan, ha. Ito,
ang madiscarding daddy, anong sabi niya? Parang Sean Chambers lang yan. Iba kasi yung system na master mo yung mahalaga sa basketball. Di naman mahalaga na malaking import mo. Mahalaga dyan yung chemistry at knowledge. Tama po kayo dyan. Gilyar Katukod, unang panalo na naman po ng tinapirma. Baka naman 3-0 na. Nga kay RHS yung Brownie. Good ba yan? Wala na po si pansamantala. Si RHJ nyo. Kaya titignan po natin kung anong mangyayari. Dahil nga po si RHJ lamang ang tinutukoy na nakapigil dito kay Brownlee. Di po ba? Kasi kung hindi, sino po ba so far? So ngayon, naabangan natin sino sa mga imports ngayon ang makakapigil sa Hinebra na makapasok ulit sa finals. So ganun kasimple, no? We can talk about it every day, like he beaten by RHA. Yes, given na po yun. Wala nga po si RHA ngayon. Ngayon, ang tanong, sa hanay na mga makabagong imports, kasama na si Bol, sino po makakapigil sa Hinebra papuntang finals? No? Ang bilis nyo kasi makalimot sa Pilipinas. Yan ang problema. Karamihan po talaga sa atin dyan, ang bilis makalimot. Sino ba ang dagot? Ano ba ang contribution niyan? Pag hindi lang nanalo ngayon, bash na. No? Yan tayo. Kaya nandito si Doy TV para magpaalala sa inyo. Sir Musngi ng Facebook, maraming salamat. Consistent po kayo dyan. Sir Josh Pineda, shoutout po sa inyo. Sa mga hindi pa po nabanggit, next na po. Masyado po ako na-excite. Tumaba na naman po ang topic na. Maraming salamat po. Promise may next content tayo. Salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.